Diskarte alone cannot make you successful. Diploma alone cannot make you successful. Totoo po. Hindi habang buhay, may pera ka. Tapos tumigil pa ako ng pag-aaral that time. Hindi lang para sa mga college graduate ang mga alok na trabaho. You have to try many things. Hindi mo kagad maitatama yan sa first attempt. Nandun yung learning eh. Mas masarap nga po yun na matalo ka ng paulit-ulit muna bago mo makuha yung panalo na gusto mo talaga. It's a variation of many attributes for you to become successful. Yes po. Subjective talaga yung tanong kasi paano kung yung tinanong mong tao, tamad pala. So diploma at diskarte, samahan mo ng sipag at tiyaga, aasenso ka talaga. Opo. Willing po akong magtrabaho 24 hours pero gusto ko dun sa ikakayaman ko. Ayaw mong mag-aksaya ng oras sa mga bagay na hindi makakapagpalago sa'yo. Pagka may mga problema dumadating sa akin na kung worth it problemahin, susolusyon ako. Pero pagka hindi, na-echepwera ko na yun. Namimili ka ng problemang susolusyonan? Hindi naman lahat ng problema kailangan mo solusyonan Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. May makakasama tayong napakagaling na negosyante from Angono, Rizal. Siya po ang may-ari ng isa sa pinakasikat na coffee shop sa Angono, Rizal, which is Cafe Infinite. Ang CEO ng Cafe Infinite, walang iba, ang ating bossing, Boss Carlo Sablayan. Welcome, boss. Thank you po sa pag-invite po sa amin dito. Kwento mo naman sa amin, ano ang pinagmulan mo, paano ka pinalaki ng iyong mga magulang? Pinanganak po sa Doha, Qatar. OFW po yung mama at papa ko. Yung mama ko, teacher siya, license, pero since wala kang mag-aalaga sa akin, tinutukan niya na lang ako. Tatay ko naman is cook doon before, tapos nung bumalik na kami dito sa Pilipinas, sumakay na lang siya ng barko. Naging cook hanggang naging chef po siya. Matagal na panahon po na sumasakay siya ng barko, so buwan-buwan lang din po siya nandito. Ilan taon ka nung bumalik yung nanay at tatay mo dito sa Pilipinas? 1 taon lang din. Ilan kayo magkakapatid? 2 lang po kami. Ikaw ang panganay? Opo. Kanino ka iniwan ng nanay at tatay mo? Hindi na rin po umalis si mama nung umuwi po kami dito. Yung tatay ko na lang po yung nag-ibang bansa. Since nakaipon po yung tatay ko, bumili po ng lupa sa Taytay pa rin po, pero sa subdivision na po siya. Doon na po ako lumaki. Basically, middle class family kayo. Parang ganun po. Kasi ang tatay mo, seaman, malaki ang kinikita ng tatay. Sa definition ko dati ng middle class, siguro pasok na rin po yun. Pero kung ngayon po i-define, mahirap pa rin po kasi hindi naman po tumitigil sa pagtatrabaho yung tatay ko. Hanggang ngayon? Tumigil na po siya last 2016 nung na-injured po. Doon na po nagkaroon ng realization na hindi habang buhay, may pera ka. Tapos tumigil pa ako ng pag-aaral that time. 4th year na din ako, boss, civil engineering. Tapos nung umuwi siya, sabi sa akin na hindi mo na ako mapag-aaral kasi mahal yung tuition. Okay lang naman sa akin, wala namang problema yun. Ang iniisip ko nun parang ilang buwan lang mawawala yung trabaho. Pero umabot siya ng taon, boss Na-injured yung tatay mo dahil? Sa trabaho po. Anong klaseng injury ang meron siya? May naputol po na ligament sa balikat niya. Tapos pinauwi po siya nung mga panahon na yun. Hindi po niya natapos yung kontrata pero bayad naman po siya dun sa kontrata na hanggang matapos niya. Nung nangyari nga po yun, nagpapa-therapy po siya nun para ma-reimburse yung pinapa-therapy niya. May nakilala po siya ng ahente po ng isang law firm na gusto mo bang ilaban yung kaso nung nangyari sa'yo. Nakipag-usap siya. Halos 2 taon o 3 taon din po tumakbo yung kaso. After po nun, naipanalo, may natanggap po siya nun. Sa loob ng 2-3 taon, walang kinikita yung tatay mo? Ang ginawa po nilang diskarte, since sila po marunong magluto, may sasakyan po kami. Sa likod lang po kami ng sasakyan nagtitinda ng mga pagkain na naka-styro. Hanggang sa nakahanap po sila ng maliit na pwesto, tabing kalsada. Yun po yung naging pwesto na nila. Kitong taon din po kami nagtitinda doon. Ako naman po, ang ginawa kong diskarte nun, may barkada po kasi ng kapitbahay namin. Kumuha siya ng sasakyan. Sabi niya, pre, pinasok ko sa Grab yung sasakyan ko. Baka gusto mo din magganyan. Malaki daw kitaan dito. Nung una, hindi ako interesado kasi alam ko, di papayag yung tatay ko na ipagamit yung sasakyan kasi personal car niya yun tapos gagawin pang biyahe. Hanggang sa nakumbinsi siya nung tatay nung kaibigan ko na ipagrab na din. Sa loob ng 3 taon, boss, naging Grab driver po ako nun. Dahil wala kayong pera, napili mo maging Grab driver. Opo. Ilang taon ka naging Grab driver? 3 years po. Nag-try din po akong call center. Mga 2 buwan lang po siguro. Na-figure ko na hindi ko kaya mag-call center. Naisip ko parang wala na atang patutunguhan yung buhay ko kasi mga kaklase ko po that time. Nagme-message pa rin sa akin, pre, saan ka? Kailan ka daw babalik? Namimiss ka na namin. Nung gabi po na yun, nagmamaneho po ako ng sakyan. Nainggit ka na bakit sila graduate civil engineer na ikaw hindi pa rin? Kasi nakikita ko yung post nila na grad peak. Isang milyonaryo na iinggit sa mga taong graduate?
Opo. Meaning to say, napaka-importante ng diploma sa isang tao. Totoo po yun. Sobrang importante. Hindi dapat nagiging debate ang diploma ba o diskarte because diskarte alone cannot make you successful. Diploma alone cannot make you successful. Totoo po. Pero ngayon, boss, at least nakita naman ng mga magulang ko na hindi ko naman sila binigo. Na kahit papano, hindi ka talunan sa buhay. Totoo po yun. Maraming tao kasi kaya sila nanatili doon sa trabahong ayaw nilang trabaho. Sa buhay na ayaw nilang buhay, hindi sila nangarap. Kasi kung may pangarap ka, aalisan mo yun eh. Hindi ka makukomportable doon sa sitwasyon ng buhay mo na gano'n. Na-realize ko din na kailangan mo talagang humingi sa taas. Doon mo mapapatunayan yung pagmamahal sa ng Diyos. Opo. Magantay lang. Tapos siyempre kilusan din po. After po nun, nag-apply po ako ng pagiging ahente ng condo. For you to become successful in life is you have to try many things. Nandun yung learning eh. Pero hindi mo kagad maitatama yan sa first attempt. Naniniwala ka ba doon? Totoo po yun. Mas masarap nga po yun na matalo ka ng paulit-ulit muna eh. Bago mo makuha yung panalo na gusto mo talaga. Kasi mas lalo mo ma-appreciate yung panalo mo pagka marami ka ng talong na pagdaanan. Mararamdaman mo lang yung success if you experienced failure. Kaya nga po yung diploma o diskarte. The subjective talaga yung tanong kasi paano kung yung tinanong mong tao, tamad pala So yun? diploma at diskarte, samahan mo ng sipag at tiyaga, aasenso ka talaga. Opo. It's actually a variation of many attributes for you to become successful. Yes po. Ako kasi boss, mas matimbang yung ayaw ko kaysa sa gusto ko eh. Paano yun? Kumbaga yung mga ayaw ko, nasa likod nun matik yung mga gusto ko sa buhay. Kung ano yung inaayaw-ayawan mo ngayon, yun yung po pwedeng magdala sa'yo sa tagumpay dahil nasa likod lang nun yung success. Totoo po yun. Kasi ayaw kong inuutos-utusan ako eh. Ayaw ko ding magtatrabaho ng 8 oras. Bakit ayaw mong nauutusan ka? Willing po akong magtrabaho 24 hours pero gusto ko dun sa ikakayaman ko. Ayaw kong utusan ako sa isang bagay na ikaw naman yung makikinabang lalo na kung hindi naman ako masaya dun. Ayaw mong mag-aksaya ng oras sa mga bagay na hindi makakapagpalago sa'yo. Opo. Kaya pagka may mga problema dumadating sa akin na kung worth it problemahin, sosolusyon ako. Pero pagka hindi, na-echipwera ko na yun. Namimili ka ng problemang susolusyonan? Hindi naman lahat ng problema kailangan mo solusyonan eh. Kadalasan yung problema na dumadating sa'yo na maliliit, bigay lang din yan ng mga taong may inggit sa'yo, gusto kang hilahin pababa. Ibig sabihin, para magtagumpay ka sa buhay, kailangan piliin mo ang problema mo. Opo, kung lahat ng problema susolusyonan mo, ikaw din yung kawawa. Pwede mo naman ibigay yung problema na yun sa tao na kayang sumulusyonan. O hindi naman kaya kung walang gustong sumulusyon dyan sa mga taong nakapalibot sa'yo or mga profesional na hindi na kayang solusyonin yung problema mo na yan, huwag mo nang problemahin. Kaya doon po papasok yung bakit kailangan mong mamili kung diploma ay diskarte. Magkakatulong lahat yan para lalong maging mas effective bilang tao. Yung nasa sales ka na ngayon, konti lang ang naging benta mo. Ano natutunan mong pinakamalaki doon? Maging matyaga lang. Swerte din ako boss sa mga naging boss ko dun na sobrang mapagbigay ng lesson. Mahaba pasensya sa akin. Kasi hindi man ako magaling magbenta. Yung kumpiyansa lagi niyang binibigay sa akin. Hindi kaya mo yan. Tsagain mo lang. Mas malaki ba ang kinita mo bilang ahente kaysa sa being Grab driver? Hindi po. And then, ano nang ginawa mo kasunod? Nag-pandemic na po nun eh. Yung pinsan ko po kasi, civil engineer po yun. Tapos sabi ko, ano kaya kung makontrata ako? Mga masonry, tileworks. Ako yung nakukontrata ngayon dito sa Manila. Siyempre, kukuha ka ng mga tao. Hindi pala siya madali. Ang nangyari, nalugi din. Pabaya kasi ako. Maraming tao ang in denial eh. Nag-fail sila sa buhay nila, pero hindi nila sinisisi yung sarili nila eh. Anong masasabi mo sa mga may ganong klaseng mentality? Hindi sila uusad kung ganun sila. Dapat wala kang ibang pwedeng sisihin kundi sarili mo lang. Hindi, ibang tao talaga may kasalanan eh. Ganun ba yun? Kung tumawid ka sa kalsada na hindi mo tinitignan yung signage tapos masagasaan ka, ibang tao pa rin. Pagka inaasa mo sa ibang tao yung problema mo, sila yung gusto mong mag-control ng buhay mo, wala kang patutunguhan. What happened? After nung construction, nag-umpisa ka na ng cafe business? Opo, habang nagko-construction po kami nun, nagtatrabaho po kasi yung misis ko sa isang logistic. Nag-asawa ka na. Ito yung nagbigay sa'yo ng panibagong hope. Opo, kahit pa naman po nung bago ako ma-construction, nagbebenta-benta na po kami ng short. Sa Taytay. Opo. Negosyo ng asawa mo yun. Diskarte po namin parehas. Siya nakaisip nun. Oo. Siyempre, sino pa ba magtutulungan? Di tayong dalawa na lang. Habang nagtatrabaho ka sa construction, nagbebenta ka ng mga damit. Opo. Kaya naman pala eh. Maraming tao nagsasabi dyan, wala na silang oras, busy daw sila. Ano masasabi mo ron? Marami kasing pwedeng dahilan eh. Kung importante yung bagay na yun para sa'yo, gagawin at gagawan mo talaga ng oras. Yung pagbibenta nyo ng damit, nagturo naman sa inyo ng pagninegosyo. Opo. Tapos, nagkaroon siya ng idea kasi yun pala yung bagsakan ng mga nagpapadala sa Shopee. Magbenta rin kaya tayo ng ano? O sige, saan tayo kuha? Hindi, hanap kami ng supplier dito sa Ang swerte mo yung asawa mo. Totoo. Kasi pagka, halimbawa na mahina ka, siya naman yung malakas. Pag mahina siya, dapat ikaw naman yung malakas. Ano yung mga hindi mo makakalimutan na words of encouragement ng asawa mo sa'yo? Pag sobrang nahihirapan ka na, malapit ka na daw
nun sa dulo. Kailangan mo lang magtiis pa ng konti. Yun po talaga yung purpose ng partner. Magsuportahan kayo, magtulungan kayo sa isa't isa. After ng damit, Nag-decide siya na ayaw na niya sa logistics. Gusto na lang daw niya magnegosyo. Nag-start na po kaming magtayo ng burger shop. magkano puhunan? 35,000 po. Materialis, lahat-lahat. Tapos nalugi. Bakit ito nalugi? Nakikita na namin yung lugar na yun na marami na rin nagtitinda. Siguro mga ilan na sila, mga 6 na sila doon. Tapos nung 4 na buwan kahit lugi, nagsabi na po siya sa akin na hanap tayo ng ibang malilipatan. Huwag natin sukuan to. Nakakita po ulit kami doon sa may malapit sa pesto kung saan kami ngayon. May nagtitinda rin po ng mga fishball ganyan. Food stall lang to. Parang barong-barong lang po talaga. May yero lang, tapos kahoy. Tumagal naman po yun ng 3 buwan. Doon ka na kumita. Nalugi pa rin po after nun eh. Bakit ka subok na subok? Gusto nga po namin manalo eh. Ganun yun? Ganun lang naman po simple yun eh. Paulit-ulit hanggang sa tumama ka. Buti hindi naubos yung pera nyo. Pera lang naman, pwede naman mangutang eh. And then, Mayroon po kami isang gustong lupa doon na gusto namin pwestuhan. Kasi kahit pa paano, maayos po. Nagtanong-tanong po yung misis kung sino po may-ari nun. Hanggang sa matunton niya po yung may-ari. Na umuo naman po yung may-ari sa kanya. Doon na po nag-start yung Cafe Infinite. saka kumuha ng pera. Sa napagbentahan dun sa tinastas sa pangatlo. Tapos utang. Nangutang pa kami nun, boss. Hindi ba kabobohan yan? Okay lang yung maging bobo, boss. Pagka nag-aral nun, tawa-talino eh. Marami kami natututunan along the way. Buhay na buhay po kasi yung pangarap ko araw-araw na lagi ko nakikita eh. Paano nyo ito pinalaki unti-unti? Gumagamit po ako ng social media. Way back po kasi nung ahente pa ako, pina-enroll po ako nung manager ko dun sa isang social media course. Nagamit ko po yung natutunan ko po ron. Ini-apply ko dun sa negosyo po namin. Tuloy-tuloy na ako nag-a-ads nun. 3K, 5,000, 10,000. Pagka lumalaki yung benta, binubuhas ko lang ulit dun, boss. Tumakbo yung ads namin ng 1 year and 8 months bago makilala talaga ng gusto. Ngayon, matagumpay na ang Cafe Infinite. Yes po, boss. Isa kayo sa mga kino-content na mga social media content creator. Opo. Bago tayo matapos sa interview na to, ano ang gusto mong sabihin sa tatay mo na kahit napakahirap ng sitwasyon sa abroad, pinilit itaguyod yung pag-aaral mo? Ngayon, bilang tatay din, naiintindihan ko na kung ano yung sitwasyon niya. Mahirap yung malayo ka sa pamilya mo. Idol na idol ko yung tatay ko pagdating sa tiyagaan. Mahal na mahal ko sila ng nanay ko. Pagbalik-balik ta rin naman yung mundo, magulang ko pa rin sila eh. And hindi ko po sila bibuguin. Hindi sasablay ang sablayan. Hindi po talaga. Tagumpay pa rin po talaga ako. Kahit sablayan na apelido ko. Anong gusto mong sabihin naman sa nanay mo na nag-alaga sa'yo for the longest time during the absence of your dad? Thank you. Alam naman ni mama yan kung gaano ko siya mahal kahit na sobrang kulit ko. Lagi ko namang iniisip na babawi din ako sa inyo. Hindi ko nga lang alam dun sa mga panahon na yun na kung kailan. Pero ngayon, bumabawi na talaga ako, boss. Papadala ko sila kung saan nila gusto. Ibigyan ko sila na dati hindi ko naman nabibigyan ng perang ganon. And then finally, anong gusto mo sabihin sa asawa mo na nag-inspire, nag-motivate sa'yo na maisakatuparan yung matagal mo ng pangarap? Simula pa lang nun, alam mo naman na tayo lang dalawa yung magkakampi. It's either fishball lang kainin natin hanggang sa dumating yung punto na worth 5,000 na yung tig-isang meal natin. Kasama pa rin kita. Walang makakatumbas dun sa'yo sa binigay mong pag-asa sa... Kasi kung nasan man ako ngayon, siya yung dahilan talaga. Mahal na mahal kita. Maraming salamat sa napakagandang experience. Thank you po, boss. Ano ang opportunity nag-aantay sa ating mga viewers? Sa lahat po ng gusto mag-franchise ng Cafe Infinite, open na po kami for franchising. Tested and proven ng negosyo namin over more than 2 years. And ito po ay nag-gross sales base sa aming existing store ng 7-digit monthly income. Kung gusto nyo mag-franchise, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-699-6727 or pwede rin kayo mag-message sa page namin, Cafe Infinite Angono. Available po yan sa Viber, sa Telegram at sa WhatsApp. Pwede ho kayo mag-message kahit OFW. Diretso na ho dyan sa cellphone number na yan para sa inyong franchise inquiry. Again mga boss, maraming salamat at huwag ninyong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga future videos, and also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram, and available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Makita-kita tayong muli sa susunod na episode ng RDR Talks. God bless sa inyong lahat.